Ibang klase tong content na ito kasi dito, ikaw ang mamimili kung anong gusto mong mangyari dun sa bida. Malapit na kaming kasal ni Shirley nang mangyari yung aksidente. Sinisisi ako ng kanya pamilya dahil sa nagmaneho ako ng lasing na aksidente kami, namatay si Shirley, ang mahal ko, nawala agad. Hindi ako welcome sa burol niya at hindi rin pinayagang pumunta sa libing. Pero tama naman sila, kahit nagpakita ako dun, hindi na siya babalik pa. Gabi-gabi hirap ako makatulog. Madalas sumasakit ang tiyan ko. Napansin ko, may mga weirding nangyayari sa kondo. Si Shirley kaya ito nagpaparamdam sa akin? Anong dapat kong gawin? Pumili ka na! Bilisan mo, dali! Dali na! Nandito na naman ako sa bar na parang hindi kalasingan na dahilan ng pagkawala ni Shirley. Gusto ko lang magpakasaya dahil pag nagsuka, baka maisuka ko na rin lahat ng masamang alaala. May lumapit na GRO sa akin. Naghahanap daw siya ng boyfriend para lang tumigil siya. Sabi ko wala na akong balak manligaw dahil may asawa na ako. Sumagot siya, hindi naman daw lahat ng relasyon galing sa ligaw. Yung iba galing sa agaw. Pinailis ko siya sa buwisit ko. Minsan maganda rin maging masama para hindi inaabuso ng mga taong hindi marunong mahiya. Madaling araw na, ako na lang yata ang nasa bar ng kawawa naman si Shirley ko. Shirley? Shirley? Matawarin mo ako. Magising akong sumisigaw. Nakakatulog na pala ako sa bahay. Hindi ko matandaan kung paano ako nakauwi. Ang weird ng panaginip ko. Siguro nga inaantay talaga ako ni Shirley. Joke ni Shirley, samahan mo naman ako sa sementeryo. Bibisitahin ko lang yung puso kong patay na patay sa'yo. Ang sarap ng tawa niya na maririnig ko na lang sa aking mga alaala. Miss na miss kita. Walang nagpapatawa sa akin ng sobra. Ang nakakalungkot lang, kung kailan ka namatay, saka ako na-realize na best friend pala kita. Habang hinahanap ko yung daan palabas, may nadaanan ako nagiinuman sa loob ng sementeryo. Di ko natanggihan yung alok ng alak. Nagising ako, madilim na. Wala na yung mga kainuman ko. Wala na rin yung wallet, cellphone, pati imported polo ko. Hinubad nila sa akin at ninakaw. Buti na lang, meron ako na arbor na damit na nakapatong sa nicho. Buhay pa kaya may-ari ng damit na to? Ngayon, madilim. Mas nakakaligaw ang sementeryo. Ano kaya gagawin ko? Pumili ka na! Bilisan mo, dali! Nag-decide ako magpaumaga na lang kasi pag maliwanag, mas madaling maghanap ng daan palabas. Naupo ako sa ilalim ng isang higanting puno. Tangina tong pwesto ko, front row seat ang view, mga ditso. Ramdam ko yung pag-ihip ng malamig na hangin nang biglang may umakbay na malamig na braso sa balikat ko. Imbis na sumigaw o pumalag, nilamon ako ng takot kaya hindi nakakilos. Na-imagine ko ang pangit-pangit ng mukha ng demonyo umakbay sa akin. Pinilit kong lumingon para makita siya. Napatalon ako. Ahas pala yung nahulog sa balikat ko mula sa puno. Napasigaw ako sa takot sabay takbo. Mas delikado palang magtagal ako sa loob ng sementeryo. Sa katatakbo ko, may narinig ako kumakalus ko sa dilim. Akala ko zombie na umaahon sa hukay, mga kawatan pala. Ako pa naman, marespeto akong tao. Buhay man o bangkay, pag may mali, ilalaban ko talaga, maitama lang. Hoy, mga pendeho, nagnanakaw kayo ng ginto sa ngipin ng mga patay, no? Wow, tumayo yung dalawang kawatan. Noon ko lang napansin na yung isa may hawak na karit at yung kasama niya may dalang itak. Umungot yung isa. May gintong ngipin yan. Sumagot yung kasama niya. Oo, nakita ko kumislap. Nung pormang lulundagin na nila ako, kumaripas na ako ng takbo. At habang tumatakas, natanong ko yung malaking gate. Ito na ang pag-asa ko. Makakalabas na ako.
At nang nasa harapan ko na ang malaking gate ng sementeryo, nanlupaypay ako, nakalak pala. Nilingon ko ang masisikip na pagitan ng nicho na nilusutan ko. Nakaramdam na ako ng takot. At syempre pagod kaya nagdesisyon ako huwag nang balikan yung mga dinaanan ko. Bukod sa malayo at delikado, baka mamatay na ako sa nervyos. Paglakad ko, may naapakan ako madulas. Nadapa ako, napasubsob ako sa lupa. Tapos may nakapa ang aking kaliwang kamay ng isang malambot na elemento. Oo, napakalambot. Tinikman ko ito. Tae. Buti lang di ko naapakan. Tumayo ako muli at naalaala ang aking tinatakasang takot. Bilisan mo na, pumindot ka na, mamili ka na dyan! Pagbagsak ko, ang lambot ng ilalim ng hukay. Dito na ako nagtago. Nang makita kong lumagpas na yung mga humahabol sa akin, umahon na ako sa hukay. Bigla ko nakarinig ng ungol. Parang ungol na babaeng hirap na hirap. Parang humihingi ng saklolo. Hanggang sa natuntun ko ang mga umuungol. Dalawang anino sa likod ng nicho. Dahan-dahan ako lumapit at bumulaga sa akin ang naghuhumindig na sandata ng dalawang lalaki. Isang kubaw ibabaw at isang kubaw ilalim na handang itarak sa isa't isa. Parang sword fight. Nakaramdam ako ng takot, lalo na nung mapatingin sila sa akin at ngumiti. Hindi ko alam kung bakit habang tumatakbo, tinatakpan ko ang puwet ko. Ilang minuto rin ako nagpalipas ng hingal habang nagtatago sa likod ng musoleo. Paglabas ko, may nakita ako. Buti na nakita ko kayo, Mama. Kanina pa ako naliligaw. Saan ba ang daan palabas? Lahat ng gate dito sarado na. Maliban doon. Doon, diretso lang? Habang nagsasalita siya, napansin ko ang kanyang mga mata. Parang may mali. Susundin ko ba ang direksyong sinabi ng matandang lalaki? Sige po, salamat po. Hindi ko sinunod ang sinabi ng matanda. Napansin ko kasi ang patingin-tingin niya sa kaliwa. Sabi kasi sa TikTok, pag ganun daw ang ginagawa ng isang tao, nagsisinungaling. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa napatingala ako sa bituin sa langit. Ano ba kinatatakutan ko? Si kamatayan? Baka nga pasalamatan ko pa siya pag sinundo niya ako eh. Shirley is gone. Life feels pointless without her. Parang mas madali pang mamatay kaysa magdusa habang buhay. Pero ito ba ang gusto ni Shirley? Palagay ko hindi. Kahit nakagawa ako ng pagkakamali, mas pipiliin ni Shirley na magpatuloy ako dahil yun ang tama. Salamat Shirley. Lalo kitang na-miss. Kahit sa panaginip lang sana, magawa mo akong dalawin. At sa wakas, nakita ko na yung gate. Nakabukas ito na parang dalawang braso naghihintay ng yakap mula sa isang matalik na kaibigan. Mamadali ako lumabas, walang tigil, tuloy-tuloy. Nakalabas na ako ng sementeryo. Mabilis ako sumakay ng aking sasakyan. Inilabas ko ang aking naguhumindig na susi. Shit, naalala ko yung dalawang lalaki kanina. Buti na lang natakasan ko sila. Eto na, nag-start na yung sasakyan ko. Inayos ko yung mirror. At doon, Shirley? During the shoot, dalawa lang kami sa area na yan, pero parang meron kaming nakunang kung ano. Ikaw, anong nakita mo?